morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo guys. Yan, magandang umaga sa inyo. Nandito na tayo ulit sa aking video. Na-miss ko yung 2 araw. Ngayon lang ako nakagawa ulit ng video ko. So, tara guys, samahan nyo ako ulit guys dito sa aking pamimili sa aming public market. Ayan, samahan niyo ako mamili tapos mag-isip ng malulutong ulam tsaka yung proseso na din para may pakita ko sa inyo para may idea kayo. Ayan, samahan niyo ako guys ngayon sa aking paglalakad-lakad dito sa public market na aming pamilihan. So ngayon, nandito as usual, nandito naman tayo ulit na yung bali ang unang gagawin ko dito ay mamimili lang ako ng konting paninda doon sa kulang sa aking tindahan. Ayan. So, konti lang naman ang bibiling ko dito. At mapapabilis tayo ulit sa oras ngayon. Okay, so ngayon, nandito ako sa tindahan na wholesale. Ayan. Bali, binili ko dyan yung kulang ko lang sa tindahan. Yung sasapat sa buong araw. Ayan. So, pagkatapos ko nyan guys, bali may naisip na din akong lulutuing ulam. Naisip ko din kasi parang natakam din ako na matagal na din ako dinakain ito. Naisip ko magulay ng puso. Ayan, puso ng saging. Ayan, kasi alam ko madalang sa atin ang makakain ng ganito lalo na yung mga nagluluto. Ayan. So, ituturo ko sa inyo yung homemade na basic na ginagawa ko sa ulam na to. Papakita ko sa inyo, iba yan sa niluluto dun sa mga karinderya. Alam niya naman pag sa karinderya, halos tipid-tipid talaga ang lasa niyan, saka mga ricado. So, yan, nandito ako ngayon sa gulayan. Bumili ako dyan ngayon, bali yung nahiwa-hiwa na puso ng saging. Kasi maalangan kasi ako sa oras kapag binili ko yung buo Pero in fairness na, dapat yun yung mas the best kasi sariwa yung So hindi na lang ako nakapagbili ng buo noon. Dito na lang yung binili ko para ko yung oras ko. Matansya-tansya yung oras ko. Ayan. So isang balot lang naman yan. Bali, 1 kilo ata yung bigat niyan. So, ayan siya. Puso ng saging. Ayan, tamang-tama to guys dun sa mga walang puso. Mali yata. Parang mali naman. Yung na lang, yung mga manhid. Ayan, yung mga manhid. Kasi yung mga tao naman, may mga puso naman pa rin yan para na lang dun sa mga manhid. Ayan. Kung hindi kayo nakakaramdam, ayan, samahan nyo ako guys. Lulutuin natin tong puso para makaramdam ka naman. Ayan, okay. So, nai-excite ako magluto nito para lang sa mga taong mga manhid. Ayan. Pero yung wag nyo akong tatanungin kung about sa heart to heart o puso ta puso kasi ang gagawin natin ngayon maggulay lang ng puso. Wala akong kinalaman dun sa heart to heart na kung ano yung issue nyo So, sa akin, pwede naman puso sa puso. Ang bali mangyayari nun, ayan, bumili pala ako ng laman dyan. Yan yung isasahog ko sa gulay na puso para magkalaman yung puso. Naks! Yan yung mga Ayan. So, sabi ko kanina, pwede din namang puso sa puso yung kuwan ko ngayon. Topic ko kasi puso yung gugulayin mo, puso din naman ang kakainin mo yon. Pero yung heart to heart, hindi ako si Mr. Copido Hindi ko alam kung ano yung mga issue nyo. Pero pagaling dito sa pagluluto ng gulay, ayan, pwede, may alam ako dyan. Kaya tara, papakita ko sa inyo yan kung paano yung proseso niyan. Mga basic lang din naman yung mga, mga, binibidyo kong mga pinag-uulam ko ngayon kasi
hindi naman mga tayo mga okasyon, may mga okasyon na lagi-lagi masarap ang inuulam. Ayan. So dito bumili ako ng itlog ulit kasi yung itlog sa tindahan medyo nag-aalangan. Nagdagdag lang ako diyan. Pangdagdag lang, pang abang-abang. Ayan. Okay. Okay. So pagkatapos diyan, nagsilip-silip ulit ako dito sa aking suki sa gulayan ulit kung ano yung mga rekadong mabibili ko. Ayan, ganyan talaga guys. Ayun na nga, so wala naman din pala akong halos kinailangan kasi marami pa pala akong rekado sa bahay. So pagdating dito, ayan, bali na skip ko na siya. Pagkatapos, ritso ako sa aking motor. Para naman may handa na natin itong mga para sa mga manhid. Okay. So yung mga manhid dyan guys ha, samahan nyo ako kung paano natin iproseso para naman kahit paano sa tapik-tapik na karamdam kayo, hindi yung mga manhid na mga walang, ay, charot lang, charot lang. Ayan. So, dali lang yan guys, iproseso. Ayan, kung magkaroon kayo ng idea na gawin to, ayan, so, ipapakita ko sa inyo yung proseso niyan. Okay. Yan lang naman ay yung aking sistema or aking yung gawain sa pagluluto yung mga marurunong. Ayan, kung sakaling may mga kulang man ako dun sa mga marurunong, pwede niyo naman akong i-comment para naman malaman ko kung ano yung mga sikreto nyo. Ito kasi yung parang nakagawian ko na sa pang-araw-araw na gawain ko eh. So parang lang, tipid swak lang ang ginagawa ko. So okay, yan na tayo. Paalis na para makauwi na ng bahay. Ayan, okay. So nandito na tayo. Magic lang natin para hindi tayo maubusan ng oras. Ayan. So as usual guys, pagdating ko dyan guys, nagpahinga muna ako, nagpalit ng damit. Ayan. Kasi pagod-pagod ako dyan. So ito yung guys yung mga kinailangan ko lang na ayan, sa ating lulutuing puso ng saging sa gulay. So yan, bali makikita nyo naman yan dyan. May pork cubes, bawang sibuyas, baboy, paminta. Yan, ay yung natin, gata, tsaka yung puso ng saging. Ayan. So yan guys, yung laging yung mga hiwa-hiwa guys, laging nyo yan, laging ibabad nyo kagad sa tubig pagdating sa bahay. Para nauhugasan ka agad. Hugasan palagi yan kasi naka-display lang yan, hindi naman yan yung one. So, i-ready na natin to guys. Ayan. So, yung proseso ko niyan, bali dito ko na nga lang ginawa sa kasirola. So, pinagsama-sama ko na lang din siya ulit yung bawang sibuyas, saka yung baboy, paminta. Ayan, pinakuluan ko muna siya guys, kasama yung puso ng saging. Pinakuluan ko muna siya dun sa pangalawang gata para lumambot yung puso, tsaka yung sahog na baboy. Ayan, yan guys, pagsamasamahin nyo lang yan. Basta alam nyo yung mga sangkap, saka yung gugulayin. Ganyan lang yan guys kadali. Parang basic na basic yan. Kahit na yung wala kang alam sa pagluluto, ito lang, sundan mo lang to, sinasabi ko sa'yo. Parang ka na dyan, parang mahusay ka na rin magluto. Kasi yan, lang din yan eh. Napakadali na lang. Ayan. Pero yung pagpalambot ng pagpapakulo ng puso, medyo ka sa oras. So ayan yung baboy, yung sahog, pinagsama-sama ko lang muna dyan. Ayan. Okay, so hindi na muna ako naglagay ng asin dyan kasi naglagay ako ng asin doon na sa pagmalapit na siya maluto. Ayan, kasi may cubes naman din para lumasa siya. Ganyan lang yan guys. Kaya kung kahit di mo alam ang pagluluto, gayahin mo lang yan. Makukuha mo yung
niluluto ko ngayon na ano, gulay. Ayan. Para sa mga manhid, so ito na yung gagayahin nyo ha, para ano kayo, para naman hindi na maging manhid. So, di ba may puso siya, tapos may laman, di ba? Pag kumain kayo niyan, di nagkalaman na yung puso nyo. Di ba? Ganun lang yun. Ayan, so, na yan. Pinagsama-sama ko na siya dyan para, para maisa lang natin siya sa unang pagpalambot. Ayan yung pangalawa, guys. Sa mga gata guys, di na ako gumagamit ng tubig dyan, maliban na lang kapag kinulang lang. Pero mas better na gamitin nyo yung pangalawa. Kasi yung pangalawang sabaw, malinis yun. Kasi sabaw yung nyug, sabaw mismo ng nyug yung gamit niyan. Hindi naman sila naglalagay ng tubig. So, kahit na itanong nyo pa dun sa mga nagkakayod, ganyan na ang ginagawa nila. Kasi mas masarap. Ayun, nagdagdag lang ako ng tubig dyan. Konti lang naman kasi alam ko parang medyo kukulangin. So, ayan lang. Ayan. So, isasalang na natin siya guys. Para naman mapakuluan. Pero pagpapakulo nito guys, siguro mga around 40. Mga 40 minutes siguro para lang may natin yan. Pero pa after 40 minutes naman guys, madali na lang siya. Kumbaga parang ilalagay mo na lang yung unang gata, tapos timpla-timpla na lang, ayos na yun. Saglit na lang din yan. So ganyan kasi yung proseso ng pagluto ko diyan sa Pero yung iba, ang alam ko siguro, parang ginigisa pa muna nila yan bago mag Pero ito kasi, ito yung nakaugalian ko. Ayan. So, yung puso ng saging, nilagyan ko ng pangpaasim. Kasi yan yung kasing nasarapan ako na nakakain kasi ako dati ng ganyan, na may asim. Sabi ko, masarap pala. Kasi yung regular na nakakain natin yan sa karinderya, yung parang lang, parang yung lasang gata lang yung kuwan. Tsaka yung puso. So, ayan, pagkalagay ko ng pampaasim, saka ko na nilagay yung unang gata niya. Para pagka naluto na siya dyan, di may lapot-lapot na sabaw. Kasi mahilig ako sa may sabaw kaya kadalasan naluto ko may mga sabaw. Pero lang naman yung mga ganitong kuan lang kasi pangit naman kapag nagprito ka tapos may sabaw. Hindi naman sabaw yun. Yun, mantika. Diba? Charot lang So, ayan. Tinatsyanta-tsyantsa ko din naman yan. Kasi may mga lutong ulam na talagang lalagyan mo ng sabaw. Tapos may mga ulam din naman na yung katas niya mismo yung ginagamit. Kagaya nung papaya. Ayan. Yung papaya, guys, papakita ko din sa inyo paano magulay ako. Magsasawag ako ng hipon doon. Pero hindi ko pa naman din sigurado kung kailan ko siya magagawa. Pero ipapakita ko sa inyo yan guys. Every kung luto ko, ipapakita ko sa inyo para may idea kayo. Ayan. So, kunting halo-halo lang yan para di mamuo yung gata. Ayan. Mix lang. Kasi ang paghahalo ay nakakapagpasarap din yan. Diba? Ganyan lang yan guys. Tapos, ayan, tikim-tikim. Kagaya sabi ko kanina, di ba, di ko siya nilagyan ng asin kasi dito ko nga lang siya titimplahin para makuha ko yung gusto kong lasa. Kasi may asim yan kumbaga pagbabanggain ko lang yung alat tsaka yung asim niya. Yun. Nakakagana kasi ng kain din kapag yung may asim-asim yung ulam. So, ganyan lang kadali yan guys. Yung mga walang puso dyan, ay yung mga manhid pala. May idea na kayo guys kung paano kumain ng mataba. May laman na puso. Ayan, para naman yung pagkamanhid ng manhid dyan, di makakain ng may laman na puso. Ayan, makaramdam naman siya. Yun. So, inubos ko guys yung isang sachet. Maliit lang naman din kasi yan yung powder na kuan
sinigang, di ba? Yan na lang ang ginamit ko kasi mas matapang yung asim niyan kaysa sa suka. So, ayan. Dali, inayos-ayos ko lang, tapos pakuluan ulit. Ay siya, sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung naluto ko ngayon, pag ito ginaya nyo guys, sigurado ako sa inyo. Iisa lang din na naman ang nakain natin. Parang natikman mo lang yung luto ko, parang natikman ko lang din ang luto mo. Yun yung totoo dyan. Oo. Di ba? Yung asin di makamove on eh. Ang hirap talaga magtansya kasi paunti-unti ka lang talaga. Hindi ako pwedeng magbuelo dyan ng asin. Ayan. So takip, ilang kulo lang. Ay siya, matitimunan natin na naman yung puso na yan. Ayan, so mayroon na kayo guys idea kung paano lutuin yung pusong gata. Ayan. Yan, homemade yan, di yan kagaya nung sa karinderyang mabibili. Kasi yan, ibang-iba yung lasa niyan kaysa sa nabibili sa karinderya. Ayan, okay na. So, ano pa ang gagawin natin? Samahan nyo ako ulit magmukbang. Kasi mga ganyang ulam, sinisigo ko na naman sa inyo, masakit na naman ngipin ko dyan. Ayan. Diba? Oh. Parang cruise ship yung lagayan, di ba? Kita mo nang yan. Mukbang pabagayan. Pero in fairness kaya sa tanghali ko naman yung ginagawa guys. Pero sa gabi hindi ako masyadong kumakain kasi mahirap na ma-overload. Ayan. Saktong-sakto lang tayo. Makakain ma ako ng ganyan. Pero yung bawi niya nagutom sa gabi na. Ayan. Diba? Okay. So, guys. Napakadali lang gayahin yan. Para matikman nyo din kung ano yung handa ko na ulam. Ayan. So, ginawa ko yan guys para may idea kayo na kung ano yung ulamin sa araw-araw. Ayan. So, nagka-idea ako ng gulay na puso ngayon. Naipakita ko pa sa inyo yung proseso niyan. Diba? Ang ganda ng dyan kasi yung puso niya, talagang sakto lang yung lambot niya. Diba? Ayos na ayos. Nagsinyas na si Judge. Nagsinyas na si Judge. Kung ano talagang lasa. Yung mga subo niya guys, walang gana, di ba? Yan yung mga kwan talaga. Okay, so i-magic na lang natin to guys. Para naman, okay, wash out. Tingnan mo yung natira. Yung sili wala natira. Kawawa naman yung sili. Wala talaga. Hindi rin naman din kasi ako guys mahilig sa mga ganyan. Yung kakain na. Pag malamig yan, nakain ako niya kasi pag gusto kong ipalabas yung pawis ko, ayan, pwede yung kumain na si. Ayan. Okay, solved na naman guys yung ating tanghalian. Makakatawid na naman tayo ng isang araw. So, okay guys, salamat sa inyong panonood. Gayahin nyo lang to, napaka-basic nito. Oo, yung favor ko sa inyo guys, kahit naman i-like nyo lang to, i-share lang para mapanood lang din naman ng mga gustong matutong magluto. Ayan, pwede to sa kanila. Okay. So, i-follow nyo na lang din ako guys. Sa Facebook at sa YouTube. Sa YouTube ko, JJ Apolinar. Ayan. Thank you. Maraming salamat po. Ingat!